Master, ganito kasarap ang pakain ninyo. Nagbibiro kayo, Ginoo. Karaniwang pagkaing pang-ayuno lang ito. Karaniwan, hindi ito karaniwan. Ito ang tawag mo sa simpleng pagkaing pang-ayuno. Tingnan mo, hindi ba nalutas ka na nito? Mukhang tuluyan ng naging kontaminadong sona ang lugar na ito. Hindi alam kung kailan nagsimulang sumalakay ang evil spirits sa mundong ito. Napilitang umatras ang sangkatauhan sa likod ng matataas na pader at magtayo ng bagong tahanan. Para labanan ang mga bagay na iyon, isinilang ang mga pioneer na may espesyal na kapangyarihan. At ako, mas espesyal pa ng kaunti kaysa sa kanila. Tinatawag nila akong Jade Touch Palm. Evil spirits, evil spirits, evil spirits. Evil spirits. Gusto ko iyan. Walang hanggan ang dagat ng pagdurusa. Bumalik ka, at may pampang pa. Bumalik, sa lahat ng daang ayaw kong tahakin, iyon ang daang pabalik. Mga basura, halika. Ang aking halwang banal na sandata, tagapaslang ng Diyos. Kaya kung lamunin ang mga basura, pati ang mga nagising, at ang lakas at katangian nila ay nagiging akin. Nagiging Panginoon ako ng banal na larangang nasa loob ng katawan. Ang paboritong baril, kailangan laging itinututok at sinusubukan. At kapag nilamon ko ang lakas na lampas sa kaya ng katawan, may panganib din itong tumalbog pabalik. Pero ang panganib, madalas may kasamang dambuhalang gantimpala. Hoy, ang mga tauhan mo, ang bilis mamatay. Walang thrill. Ayaw mo talagang tikman kung ano ang lasa ko. Lagi mo akong pinapabalik. Bakit ikaw, hindi ka lumingon? Takot ka bang makita ang mga mananampalatayang ginawang pagkaing pang-ayuno? O takot kang makita ang mga puting butong ibinuhos sa pundasyon? Lahat ng bagay sa mundo ay may sanhi at bunga. Ang di mabilang na nilalang ay nagdurusa sa mundong makasalanan. Ang maging pundasyon at pagkaing pang-ayuno ay maaari ring maging isang uri ng paglaya. Dahil mahilig ka palang magpalaya ng iba. Gusto mo rin bang tikman ang sarap ng paglaya? Walang hanggan ang dagat ng pagdurusa. Bumalik ka, at may pampang pa. Pampang, nasaan ang pampang mo? Sa tumpok ba ng puting buto sa ilalim ng pundasyon? Sabi mo na, bakit hindi mo ako hikayatin? Pakiramdam mo ba niloko ka ng pampang mo? At ang pampang ko ang tunay na tama. Ang pampang mo, hindi lang nanloloko. Kadiri pa. Sige, puntahan ninyo at paliwanagin ang mga hayop na ito. Ganoon ka bilis kang napalaya. Nakakabagot. Akala ko may bago akong mapaglalaroan ngayon. Hayaan na lang siyang gumawa nito. Medyo mabagal kayo. Binabati kita. Napalaya ka na. Uwi na tayo.
Muntik na akong mabulagta roon. Talagang kahanga-hanga kayo, Ginoong Shan. Kapag kayo ang kumilos, hamak na evil spirit lang iyon. Grabe ka rin sumipsip, walang bawas. Ayos. 10 milyon. Walang problema. Pinakahuli na bukas, alas 12 ng tanghali. Siguradong papasok ang pera sa account. Pinunong Wang. Sino ba talaga ang taong iyon? Ang pangalan niya ay Shan Liang. Nagtapos siyang namumuna sa hanay ng HCT Martial Academy. Tinanggihan niya ang alok ng Great Wall Watch. Pagkatapos, naging bounty hunter siya. Sa loob ng industriya, tinatawag siyang Jade Eye Palm. May lumitaw na basag na puwang sa MCT. 3 tao na ang sumailalim sa pagsubok ng Pioneer. May lumitaw na mga pira-pirasong anyong hungkag malapit sa sangay na lungsod. Kumikilos na ang Great Wall Watch. Hanmo City Biotech Laboratory. Nag-alsa ang Evil Spirits, biological agent. Ang mga tanga sa laboratorio. Ang alam lang ay gamitin ito para gumawa ng gamot na kumokontrol sa isip ng tao. Sayang na sayang ang biyaya ng langit. Kayang lamunin ng aking tagapaslang ng Diyos ang libo-libong kakayahan, pero ang tibay at bilis ng paggaling ng laman, iyon pa rin ang bottleneck ng ebolusyon, ang katangian ng paghahati at muling pagsilang ng masamang espiritong Taisoy. Ito ang pinakamahalagang pirasong kailangan ko ngayon. Kapag nalamon ko ito, hindi lang ako magkakaroon ng halos immortal na kakayahang maghilom, mapapalakas pa nito ang katawan ko. Para kayanin ang mas mabangis, at mas malakas na kapangyarihan. Hanmo City, darating na ako. Ano ang nangyayari? Ano na naman ito? Kaya pala ganoon. Ang hirap pala kayong makaharap, ganoon pala. Salamat sa inyong lahat, sa pagtugon sa agarang panawagan. Ako ang namamahala sa laboratorio, Wang Wei. Mga hinihingi ng misyon, pumasok sa laboratorio. Ilabas ang nagwawalang evil spirit, ang pangunahing eksperimento, Evil Ghost Taisoy, kailangang hulihin ng buhay. Ito, ang target. Ang pangunahing banta sa laboratorio ay, ang mangangalakay na multo. Ang makatatapos ng misyon, makakakuha ng 50 milyong cash, o mga bagay na katumbas ang halaga, kasama ang pinakabagong resulta ng biotechnology. Direktor Wang, sa pagkakaalam ko, ang ganitong mahinang umataking evil spirit, madalas nakikisama sa mas malalakas na evil spirits. Ang Evil Ghost Taisoy na huhulihin ng buhay ay parang paypang insekto. Tama, ilan ang mga langgam na nagbabantay dito? Anong antas? Tama, Direktor Wang, linawin mo, huwag mo kaming ipadala para mamatay. Wala akong itinatago. May malalakas ng evil spirit sa laboratorio. Kung hindi maglalabas ng agarang misyon. Uulitin ko. Mapanganib ang misyon. Pwede pa kayong umatras ngayon. Ang sinasabi kong paypang insekto ay ang Evil Ghost Taisoy. Ang mga langgam ay ang mga mangangalakay na multo. Hindi sila kaunti. Maraming mangangalakay na multo. May pera nga, baka wala ka namang buhay para gastusin. Terra. Umalis ang ilang matatalino. Ang mga naiwan, kung hindi desperado, ay mga tanga. Ayos din, mas maraming pambala. Mas lalong gugulo ang tubig, saka ko mas makikita ng malinaw sa ilalim, kung ano talaga ang mga bagay na iyon. Direktor Wang. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Good luck sa iyo. Mga kasama, bago mahanap ang Evil Ghost Taisoy, magtulungan muna tayo. Iwasan ang away sa loob. Pag nahanap na ang Evil Ghost Taisoy, kanya-kanyang diskarte na. Ano sa tingin ninyo? Sige, tama ang sinabi ni Kuya Zhang. Unahin nating makalabas ng buhay. Magtulungan tayo. Ang mga naiwan ay puro taong handang itaya ang buhay. Hindi ko talaga alam saan nila kinukuha ang lakas ng loob. Masama ito. Napakalakas ng amoy ng dugo. Dumating na ang Evil Taisoy. Lahat, maghanda. Rebulto. Gumalaw na parang bundok. Ha? Bilesen. Habang ngayon, itapon ninyo iyon. Tingnan ang rebulto. Bilesen.
Sugod kasama ko. Huwag titigil. Bilisan. Sundan ninyo ang matanda. Ito ang bahagi ng bodega. Sobrang tahimik. May mali. Malaking mali. Nagkakawatak-watak na pala ang lugar na ito. Mukhang hindi na magtatagal. Magiging kontaminadong zona na ito. Limang panig, kumapit sa lupa. Isa. May lason ang mga singsing na ito. Mag-ingat kayong lahat. Hoy, ikaw dyan, bata, buong daan, ni isang kibo wala sa iyo. Nagpapanggap ka bang eksperto? Ngayon, sabay-sabay na tayong magiging datos. Tapos nagpapakalalim ka pa rin dyan. Tama. Mukhang astig ang kahon niya. Pero baka puro forma lang, walang laman. Kung alam ko lang, dapat itinulak na natin siya kanina para aipakin sa mga alupihan. Klasikong kadena. Ikaw. Ikaw ang palad na bakal at hiyas. Tapos na. Palad na bakal at hiyas. Papaano ka napunta rito? Ang ganda pakinggan. Talagang ang ganda. Sa wakas, nakalabas din. Balita ko may katawang hindi namamatay sa iyo. Tingnan natin kung gaano katibay. Sige. Medyo interesante. Mukhang kailangan ng kaunting tulong mula sa labas. Para mabasag ang sitwasyong ito. Paghahati at muling paghilom. Magandang kakayahan. Paggalang ng mga Buddha at Dragon. Ligtas na tayo. Laso ng alakdan, sa akin. Tagaputol ng awit. Mamatay. Kayo lang. Pambata lang. Hindi ka rin pala uubra. Hindi masama ang kakayahan mo. Tatanggapin ko na ito ng may ngiti. Simula na ang pagsusuri sa paghilom.
Nakuha na. Ang walang kamatayang bituing manlilinlang ng masamang multo Taisoy. Tunay ngang hindi peke ang reputasyon. Ang napakalakas na puwersa ng huling paghilom na ito. Ang huling pirasong kulang sa depensa ng laman kong katawan. Hindi maaari. Katawan lang ng mortal. Paano mo nagawa? Ikaw naman. Cheng. Gagamitin ko kayo para subukan ang bagong katawang ito. Hanggang saan ang hangganan nito? Gusto mong tumakas? Anyayahan ng tunay na Diyos na lasapin ang alay. Gumamit ng buhay na tao bilang handog para pabilisin ang evil spirits. Tapos ihagis sa kanya ang mga tagapanguna bilang pakain. Ang tinatawag na laboratorio ng bioteknolohiya, kung tutuusin. Pinaglalaroan pa rin ang sakit ng dugo at laman. Lumang pakulo lang ng pag-akyat ng masamang Diyos. Ang aksidente sa pananaliksik na binanggit ni Direktor Wang, marahil mula pa sa simula, ay isang planong lumikha. At kontrolin ang tunay na Diyos na ito. Halika, tingnan natin, ano pa ang kaya mong gawin? Hindi masama ang lakas mo. Ano ang pinakasentro mong kakayahan? Hindi mo naman akalaing ito lang ang kaya ko, di ba? Ang pakinabang ng lahat ng Buddha at Dragon, lahat ay babalik sa balat na bakal. Ubusin ang lahat ng durog sa mundo. Matuwid at parisukat. Dakilang katwiran. May ibubuga pala. Pero konti lang. Titingin ka lang talaga ng ganyan. Ayaw mo bang makipagsagupaan sa akin kahit ilang galaw? Lintik. Ang yabang mong umasta. Paano ka pa naging mas paangas kaysa sa akin, Mangmang? Sabi ko na nga ba, paano mo ako matatalo sa paangas? Kailangan kong bumawi sa paangas. Hindi. Imposible. Nagpasikat ka na, tapos tatakas ka pa. Pintuan ng bituing bahaghari, bukas. Lumawak ng hindi bababa sa 30% ang saklaw ng mental sensing. Ang kakayahang hulihin ng pinong emosyon at pira-pirasong alaala, ay tumaas din ng malaki. Ang di inaasahang bonus na ito, ay nagbigay sa mga susunod na plano, ng mas maluwag na puwang para kumilos. Tapos na ang misyon. Ngayon, oras ng linisin ang lugar. Muntik ko nang makalimutang papuntahin si Bucker para sa mando. Ang mga halimaw na iyon. Pati ang nakapanghihilakbot na awit na iyon. Ano ba talaga ang nangyari? Naaalala ko. Naaalala kong ang mga tinamaan ng lasong pana, ay namatay lahat. Kami. Ginawa ba kaming pain? Kapitan tayo. Kayo po ba? Ang nagligtas sa amin. Nagligtas. Masasabi na rin siguro, nadaanan ko lang, kung nabuhay kayo. Malamang dahil makapalang swerte ninyo. Ito, mula nang tumapak kayo rito. Kayo na ang maingat na piniling pakain. Pakain. Anong ibig sabihin yan? Eksaktong ibig sabihin, gamit ang laman, dugo, at kaluluwa ng mga tagapanguna, para pakainin ang mga halimaw sa laboratorio, lalo na ang tinatawag nilang tunay na Diyos. Mga walang hiya, iyong apelyidong Wang. Pati ang pesteng laboratoryong ito. Naglabas sila ng misyon. Para papuntahin tayo rito at mamatay, mga hayop. Mga hayop silang lahat.
Kung gusto ninyong mabuhay, sumama kayo sa akin. Tapos na tayo. Ang pintuang ito, hindi talaga mabubuksan mula sa loob. Nakulong na tayo hanggang kamatayan. Kailangan ng pinakamataas na autorisasyon, o mabibigat na armas. Katapusan na natin. Bukas, Sesame. Ito, paano nangyaring posible ito? Siya. Sino ba talaga siya? Huwag ka nang magtanong. Kung gusto ninyong mabuhay, damaykit kayo sa kanya. Siya na ngayon ang tanging daan natin para makaligtas. Sige, ayos na. Ayon sa signal mo. Nagbantay ako sa likod na pinto, at ayun nga, nahuli ko ang dagang si Jiang Kai na tatakas sana. Salamat sa pagod. Baden. Shan Liang. Dinday. Huwag kayong masyadong magmayabang. Akala ninyo ba tapos na ito sa ganito lang? Hindi na kayo makakatakas. MCT. Hindi kayo palalampasin ng MCT. Maghintay lang kayo. Malapit na kayong imbitahang magpagamot. Walang makapagliligtas sa inyo. Tapos na, dumating na talaga sila. Hindi pa rin ba tayo mabubuhay? Ako si Zhao Gang ng Special Operations Team ng Security Bureau ng MCT. Kapitan ng pangkat. Ang lugar na ito ay kukunin na ng Security Bureau. Pakawalan agad si Direktor Wang Wei. Lahat ng nakaligtas. Sumakay agad sa sasakyan. Pupunta kayo sa itinakdang ospital. Sasailalim kayo sa quarantine check at psikolohikal na paggamot. Utos ito. Sige. Direktor Wang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Bilisan ninyo, dalhin silang lahat. Walang matitira. May dagdag pang tunay na Diyos dito. Mukhang ang biyahe sa ospital na ito ay magiging higit pa. Sa inaasahan kong saya. Lumang kaibigan, may handaan ka na naman. Boss, ang tagal na nating hindi nakakapagpasarap ng ganito. Totoo yan, sariwa pa nga ang mga sangkap nila rito. Sino ang pumayag na gumamit kayo ng bukas na apoy sa ward? Hayaan ninyo. Lumabas muna kayo. Akin iyan. Direktor Gia, mukhang ang saya ng trip ninyo. Tagay tayo. Hindi na kailangan. Ginoong Shan, malakas ang gana ninyo. Sakto lang, hindi pa pantay sa gana ninyo, Direktor Gia. Ano ang ibig mong sabihin? Para lang sa bagay na iyon, ilang tao ang ginamit ninyo? Evil spirits. Pati ang tunay na Diyos sa laboratorio. Hindi naman marami, ilang libo lang. Ilang libo. Punyeta, akala ninyo ba nagpapakain lang kayo ng baboy? May halaga ang sakripisyo nila. Naglatag sila ng daan para sa ebolusyon. Sulit iyon. Mas mabuti na iyon kaysa mamatay ng walang saysay sa kung saang sulok. Sulit. Halagang binuo sa tambak ng buhay ng tao, ha? Direktor Gia, grabe ang sikmura ninyo. Pero, ginagawa ninyo ba talaga ito para isumite ang resulta? O gusto ninyong gamitin ang demonyong Taisoy at dalagang pusong salot para bumuo ng pribadong hukbong susunod sa utos ninyo? Shan Liang. Masyado ka ng maraming nalalaman. Mas malalim ang tubig ng MCT kaysa inaakala mo. Isama mo ang mga tao mo, kunin ang pera, at umalis. Mas mabuti iyon para sa lahat. Kung hindi, ano, Direktor Gia, personal ba ninyo kaming ihahatid sa kabilang buhay? Hindi pa tapos ang palabas. Hindi pa ako nagmamadaling umalis. Sino ang hinihintay mo? Ang mga tao ng konseho para sagipin ka, o iyong tinatawag na lawzang? O ang iba pang maliliit na daga ng bonfire? Sasabihin ko sa iyo, sarili nga nila, hirap na nilang iligtas. Shan Liang, Butter, tumigil na kayo sa paglaban. Direktor Gia, ililibing ninyo ba kami kasama ng laboratorio? Hindi kailangan ng lungsod ang mga bagay na hindi makontrol. Kamay sa ulo, dapa, hinaan ang galaw. Naiintindihan. Ingat. Ito pala ang lakas ng loob mo. Pakisagawa agad ang paglinis. Isagawa agad. Boss, may tambang sa labas. Iyan lang. May espesyal na bala, bilis.
Pangwasak ng depensa iyan. Mga sample mula sa laboratorio. May itinira pa pala siyang alas. Command Center. Ako si Jia Ching. Kumpirmadong sumabog ng hindi makontrol ang lugar ng ospital, walang tao. May taong pumasok sa bawal na himpapawid, na itala, nakapasa na ang kaliwang marka. Hindi pa makumpirma kung sino talaga. Pangunahing kanya ng pader, papantayin nila ang lugar na ito, pati sariling tao, buburahin para manahimik. Grabe, walang puso ang mga iyan. Shan Liang. Mamatay na tayo ng sabay. Alis. Boss. Ang mata mo. Sobra ang paggamit mo niyan. Ayos lang. Gumamit ng shatter cannon para mag-burn ng ebidensya. Bago mamatay, may nagawa ring malaking bagay si Jia Ching. Boss, umalis na tayo, bilis. Baka dumating na agad ang reinforcements ng koanihan ng seguridad militar. Sige. Ang utang na ito, sisingilin natin mamaya. Siguradong nagkakagulo na ngayon sa lungsod. Itong ginawa ni Jia Ching. Dagdag pa ang ingay ng shatter cannon. Sapat na para pagurin sila ng matagal. Magkagulo. Simula pa lang ito. Kapag lumabas ang sinaunang aklat, tiyak mahuhulaan nila na ako. Ang isa pang pagkakakilanlan ni Bao Longzing. Hulaan ko. Sasabihin nila, nagbuwis ng buhay si Jia Ching para hulihin si Bao Longzing. Kumpirmado na ba ng malinaw ang target? Walang senyales ng buhay sa sentro ng pagsabog. Pero may istorbo ng enerhiya sa palibot. Hindi makumpirma ng buo. Kung patay na sina Shan Liang at Butter. Bago pumanaw si Deputy Director Jia, nakumpirma niya ang pagkakakilanlan ng target. Siya ang nagtataglay ng kakayahang lumamon ng laman at dugo. Isang lubhang mapanganib na wanted criminal na antas A. Bao Longzing. Maglabas ng opisyal na pahayag. Ito ang nilalaman. Si Deputy Director Jia Ching ay buong tapang na namatay sa tungkulin habang hinahabol ang wanted criminal na si Bao Longzing. At ang mga kasabwat nito. Ang target at mga kasabwat ay nalinis na sa apoy ng bonfire. Paano naman ang salaysay ng mga nakaligtas sa lugar? At ang katotohanan sa laboratorio. Ang katotohanan ay ang laman ng pahayag. Anumang pahayag na taliwas dito ay chismis lamang. Pigilan ng buong lakas. Opo. Sino ka ba? Boss. Si Old Zhang at ilang nakaligtas ay nagsalita na sa internet kahit pinipigil ng opisyal na panig. Sa loob ng hanay ng mga pioneer, sumabog na ang usapan. Pinag-uusapan ng lahat ang laboratorio sa MCT na gumagamit ng buhay na tao bilang alay. Inaasahan na iyan. Gustong guluhin ng opisyal na panig ang tubig. Pero ang mga buhay na saksi, at ang mga bakas sa laboratorio, hindi ganoon kadaling burahin iyon. Gusto ko talagang makita, kapag nalaman nila, na iyong nag-iisang kumilos mag-isa, at nagpasabog ng ilan nilang, lihim na laboratorio si Baolong Star, at ang taong kailanman ay hindi pumapalya sa misyon. Ang warden, ay iisa lang pala. Ang saya sigurong panoorin ng mga mukha nila, pero saka na iyon. Habang magulo pa ang loob nila ngayon, may mas mahalaga tayong kailangang gawin. Ang kaso ni Xiaohua, boss. Hindi mo pa rin pala iyon mabitawan. 6 na taon na ang nakalipas. Ang insidente 6-6, 54 na buhay. Kasama ang lahat ng kaanak ni Xiaohua. Sa opisyal na tala, isa raw iyong malawakang insidente ng guilty rift sa espasyo at oras. Pero alam mo ang totoo. Oo, ang mga pahiwatig na nakuha namin kalaunan, ay lahat tumuturo sa mga salot na Black Yaksha. Bayaran lang sila. Nagpanggap silang pag-atake ng guilty rift para magsakripisyo. Ang ama ni Xiaohua, si Researcher Wang, mukhang may natuklasan na napakalaking lihim. Dugo ang kabayaran sa utang na dugo. Ilang taon nang kasama natin si Xiaohua. Nagpapakamatay sa pagsasanay. Ito ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Noon, lagi lang tumuturo ang mga pahiwatig. Sa ilang tauhan sa labas ng Black Yaksha, ang tunay na sentro at utak sa likod nito, ay sobrang lalim ng pinagtataguan. Ngayon, alam na natin kung nasaan. Ang Black Yaksha na kumilos. Ang taong nasa likod nila, hindi na rin makakapagtago. Oo nga pala, boss. Noong huli, sa labas ng MCT, habang nililinis natin ang lugar, na tinatawag na Echo Shatterpoint, iyong bihag na nahuli natin. Bago mamatay, para lang mabuhay, may naibuga siyang kaunting impormasyon tungkol sa Black Yaksha. Tama. Sabi niya, ang matataas na pinuno ng Black Yaksha ay tila kumikilos na naman kamakailan. Maaaring may ugnayan sila sa isang Shen Chenny. Isang nagbebenta ng impormasyon. Ang pinagmulan ng balita ay narinig lang ng palihim ng bihag. Kailangan pang beripikahin ang usad nito. Pero bagong direksyon pa rin ito. Nasaan si Shen Chenny? Sa Black City. Sa harap, may-ari siya ng kumpanya ng import at export. Sa likod, lahat ng maruming racket pinapasok niya. Tungkol dito. Huwag munang ipaalam ng detalyado kay Xiaohua. Sabihin natin kapag mas matatag na siya, kailangan ng paghihiganti ang malamig na ulo. Hindi iyong tuluyang lamunin ng puot. Naiintindihan ko, kaya ano ang susunod na hakbang? Pupunta tayo sa Black City bukas. Kakausapin natin itong si Shen Chenny. Kung totoo ang pahiwatig, ang mga taong namatay ng walang katarungan 6 na taon na ang nakalipas, ay dapat nang mabigyan ng linaw. Boss, ayos na ang lahat sa Black City.
Unang shuttle bukas ng umaga, tungkol kay Shen Chenny. Malinaw na ang pagkakasiyasat. Sa ibabaw, negosyante siya ng import at export. Pero sa totoo, nagbebenta siya ng impormasyon. Ang kanang kamay niya ay si Dakiyaw. Sa gray zone. May konting pangalan siya, pero hindi siya bigating tao. Ang kakaiba. Nitong nakaraang kalahating taon, bigla siyang nagkaluwag sa pera. Nagpalit ng kotse, tapos lumipat pa sa mamahaling komunidad. Biglang yaman. Mukhang nakasalo ng malaking trabaho. Kung ako ang tatanungin. Ang ganitong fixer ang pinakadulas. Kapag hindi tinutukan ng seryoso, malamang hindi baboka ang bibig. Kaya huwag na tayong umikot pa. Diretsahan na. Kung may alam siya tungkol sa Black Yak siya, pasalitain siya. Kung wala, sabihin niya kung sino ang may alam. Sino ang nagpasok sa inyo rito? May appointment ba kayo? Kung ako sa iyo, hindi ko gagalawin ang alarm na iyan. May ilang tanong lang kami. Kung ayaw mong makipaglaro, aalis kami. Mga boss, saang linya kayo galing? Ako, si Shen, palaging mabait makisama. Black Yak siya. Kilala mo. Mukhang kilala mo nga. Kumikilos sila kamakailan. May kinalaman ka. Hindi. Ako ay. Tumulong lang ako sa kanila. Ilang beses lang akong nagparating ng mensahe bilang tagapamagitan. Nag-ayos din ako ng ilang tagpuan. Kung ano talaga ang ginagawa nila, wala talaga akong alam. Tagatakbo lang ako ng utos. Kanino sila nakipagkita? Isang lalaking ang pangalan ay Wang Dong. Dati siyang leader ng mga siga sa Pantalan. Ngayon parang espesyal siyang nagtatrabaho para sa ilang kakaibang tao. Naglilinis ng maruruming gawain. Dumaan sa akin ang mga taga-Black Yak siya para hanapin siya. Nasaan si Wang Dong? Sa lumang Pantalan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa inabando ng ikatlong bodega. Madalas siya roon. Mga kuya. Iyan lang talaga ang alam ko. Kumita lang ako ng kaunting bayad sa pag-aayos. Hindi talaga ako kasali sa mga gawain nila. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, o nagbigay ka ng babala kahit kanino, hindi ko po gagawin, hindi talaga. Hindi po, wala akong nakitang kahit sino ngayong araw. Sino? Wang Dong, magsalita ka. Ang lungga ng Black Yak siya sa ICT, eksaktong nasaan? Sino ang pinuno? Kaibigan, mukhang maling tao ang hinahanap mo. Anong Black Yak siya? Maliit na negosyo lang ang ginagawa ko. Sasabihin ko, ang base nila ay nasa No Return City sa Kanluran. Malapit sa pasukan ng Tunnel Street, lugar iyon ng mga bodega sa Pantalan. Ginagamit nila ang karatula ng Safe Home Services bilang pantakip. Ang leader at pangunahing mga miyembro, nasa loob ba sila? Wala sila. Pumunta sila sa No Return City. Parang may hinahanap silang isang bagay. May kinalaman daw sa kung anong bulalakaw. Sabi-sabi, iyon daw ay, ito ang gusto ni To Gangzi. To Gangzi. Iyon ang kodigo niya. Sino ba talaga siya? Mabuting Ginoo. Talagang hindi ko alam. Narinig ko lang ang kodigong iyan. Sabi ng mga nagdadala ng mensahe, malaki raw ang pinanggalingan ng Ginoong iyon. Abot langit ang kapangyarihan niya. Iyong iba pa. Isang hamak na tauhan lang ako. Wala akong karapatang malaman iyon. Lumayas ka sa ICT. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Boss. Pakakawalan na lang natin siya. Maaasahan ba ang impormasyong ito? Malaki ang tsansang totoo. Takot siyang mamatay. At saka. No Return City, ang bulalakaw. At ang To Gangzi na iyon. Nagdurugtong-dugtong na ang mga bakas. Sabihan ninyo si Xiaohua. Pupunta tayo sa No Return City para mag-higanti. May tiwala ako roon. Pupuntahan ko sila at papatayin. Xiaohua. Kailangan mong kumalma. Ang materyales ng templong iyon ay balat ng bulalakaw. Ang nasa itaas ay ubod ng enerhiya. Dalawang bagay ang ginagawa niya. Sinisipsip niya ang enerhiya ng mga ugat ng lupa habang pinapakain din niya ang halimaw sa ilalim. Gosi, hintayin mo ako rito. May swerte ka rin pala. Ako ang nakasalubong mo. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa gawain ng Black Yak siya namin? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga. Malapit na kayong ubusin ang halimaw na ito. Kumusta kung makipagpalitan tayo? Anong palitan? Aayusin ko ang problemang ito para sa inyo. Bilang kapalit. Sasagutin ninyo ang ilang tanong ko. Anong mga tanong? Una. Ang pinuno ninyong si To Gangzi. Saan siya sa No Return City? Pangalawa, bakit kayo pumunta sa templong ito? Ano mismo ang hinahanap ninyo? Sige, kung gusto mo ng tulong para patumbahin ang hayop na ito, kapag tapos na ang trabaho, maaari kong sabihin sa iyo,
Ang bahaging alam namin. Matalinong pas siya. Kamay aso. Hampas kaluluwa ng Diyos ng kulog. Ikaw. Wala kang balak makipagtulungan. Makipagtulungan. Gusto ko lang maglinis ng entablado. Sagutin mo ako. Nasaan si To Gangzi? Kayo. Tapos na kayo. However, ano ang sitwasyon sa likod ng pinto? Hindi pa tuluyang patay ang halimaw na iyon. Kayang kontrolin ng bagay sa loob ang oras. Mag-ingat kayo. Manatili kayo sa pwesto. Ako ang haharap sa kanya. Ano ang nangyari? Hindi tumama ang taga. Hindi sa hindi tumama. Parang nilaktawan ito. Kayang papigilin ng templong ito ang oras sa kanya. Sa mismong sandaling inaatake siya, pinapabagal nito ang daloy ng oras. Kapag nakalabas na sa saklaw ng atake, saka lang babalik sa normal ang daloy ng oras. Batter. Gibain mo ang templong ito. Ngayon na. Kaya pala. Pagpapabagal ng oras. Ang kapangyarihan ng evil spirit na ito, ay dati isang piraso lang na nakikialam sa oras. Kahit ngayon ay hirap pa nitong tumagal kahit isang iglap. Walang katapusan ang pwede nitong paggamitan. Hindi masama ang nakuha natin ngayon. Ang kontrol na ito sa oras. Kahit anyong simula pa lang, sapat na para maging bagong alas na pampatay. At saka, ang paglunok at pagtalikod sa mga patakaran, ay tila nagpadama rin sa aking mga sugo, ng haplos. Ng mas malalim na hangganan. Xiaohao, wala na siyang silbi. Sa iyo na siya. Magsalita ka, noong araw ng 616, bukod sa inyo. Sino pa? Sino ba talaga ang To Gangzi na iyon? Kami, tagalinis lang kami ng lugar. Ang tunay na gustong gumamit ng mga alay. Ay ang simbahan ng itim na bato. Ang mga baliw na iyon. Si To Gangzi. Malaking tao siya sa kanila. Minsan ko lang siya nakita. Sa baywang niya. Maraming maliliit na kuweba ang nakasabit. Simbahan ng itim na bato. Gustong gumamit ng mga alay. Linawin mo. Mukhang ang simbahan ng itim na bato na ito, ang tunay na nasa likod, ng insidente ng 616, at ang nakinabang dito, sa pamamagitan ng kung anong ritual, gusto nilang gamitin ang mga alay para makakuha ng kapangyarihan. Ang saksak na ito, ay para kay Papa. Gustong-gusto niyang magsamang mabuhay, ang mga ordinaryong tao at mga tagapanguna, pero kayo, dahil lang may nalaman siyang kaunting sikreto, pinatay ninyo siya para manahimik. Boss, si Xiaohao, ganito siya. 6 na taon niyang kinimkim ang sama ng loob, hayaan mo siyang maglabas ng galit, huwag mo lang siyang patayin sa paglalaro mo, may silbi pa siya. 56 na buhay lahat. Dahil lang sa inyo, gusto ninyong magpalaki ng hukbo ng masasamang halimaw, para gamitin ninyo. Inihandog ninyo silang lahat, huwag ninyong kalimutan, kayong mga maitimang badhing tagapanguna, ay ipinanganak din ng mga ordinaryong tao. Boss, Xiaohua, bilisan ninyo, wala na siya. Boss, sa mga kaaway ko, isa na lang ang natitira. Terra. Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Putol na ang lahat ng bakas. Kayo, puntahan ninyo ang mga biktima ng ibang insidente, at ipaghiganti sila. Ako ang bahala sa sarili kong usapin. Asikasuhin mo na lang mag-isa. Kailan pa ba ang bonfire natin? Pumapayag kumilos ng solo. Isa pa. Sino ang nagsabing naputol na ang lead? Boss, saan tayo pupunta? ECT, nalaman ko nang hindi sinasadya, na ang mga tao ng Blackstone, ay nasa ECT.
Tigil, sino kayo? Ano ang nangyari sa kanya? Sabihin ninyo sa direktor ninyo, may delivery. Bayad pagdating. Anong delivery? Linawin mo, pinuno ng organisasyong Black Yak siya. Buhay. Itong Red Along ito, malinaw na ba? Ulat, may sitwasyon sa tarangkahan ng lungsod. Opo. Si Diane Zhang iyon, nahuli niya ang tauhan ng Black Yak siya. Pinapapunta kayo ng direktor sa Security Bureau. Sumama kayo sa akin. Ginoong Shan, matagal ko na kayong hinahangaan. Itong regalo ninyo. Sobrang bigat. Hindi libre ang regalo. May balita ako, na kailangan mong paglaanan ng 20 milyon. Anong balita ba yan? Ang kulto ng Blackstone. Narinig mo na ba? Iyong kultong demonyo, hindi ba sila pangunahing? Kumikilos sa hilagang kanluran. 6 na taon na ang nakalipas. Ang Sin City, 3 taon na ang nakalipas. Ang abandonadong nayon sa NCT, sila ang may gawa ng lahat. Ang susunod nilang target ay ECT. Kailan? Hunyo 16. Ano? Imposible. Ang ECT ay isa lang, na maliit na lungsod na malapit ng alisin sa pagsasanay. Mas maliit ang templo, mas madaling magtago ang multo. Sa loob ng lungsod, naglatag sila ng napakalaking bitag na porma sayon. Nasaan ang ebidensya? Ang alaala sa utak niya. Pwede bang ebidensya iyon? Kailangan ko bang bunutin iyon, para ipakita sa iyo? Bakit kita paniniwalaan? At bakit naman, kita bibigyan ng 20 milyon, dahil ngayon mismo, kaya kung tumayo rito at makipag-usap sa iyo, imbes na hintayin ang matapos ang Hunyo 16, at saka kolektahin ang mga bangkay mo at ng buong lungsod, pwede mong pustahan kasinungalingan ang sinasabi ko, ipusta mo ang buhay ng buong lungsod. Shu Jia. Ihanda mo ang aplikasyon para sa espesyal na pondo, Ginoong Shan, ang ECT, ay ipinagkakatiwala namin sa iyo. Kakakumpirma lang. Pumasok si Warden Yan. Sa Security Bureau ng ECT. Nahuli pa niya ng buhay, ang isa sa mga pinuno natin sa labas. Ang mga inutil na iyon ng Black Eye Fork. Kahit maliit na trabaho hindi magawa ng maayos, baka nabunyag na ang plano. Hindi pa ganap na aktibo ang array. Hindi pwedeng tumigil, ang 6-1-6 ang huling palugit, dapat sapat ang mga handog. Ipagbigay alam sa lahat ng nakatagong tauhan, bilisan ang paghahanda. Isa pa, nasaan na ang pinuno? Lumabas na sa pagsasanay ang pinuno, papunta na siya rito. Darating siya bago ang 6-1-6. Mabuti, kung ganoon. Gawin natin ang ICT na ito, ang altar ng pag-akyat ng pinuno tungo sa pagka-Diyos. Huwag ninyong hayaang ang warden na iyon ay makabalik pa ng buhay. Boss, mukhang takot na takot ang direktor na iyon. Makikipagtulungan kaya siya? Wala siyang magagawa. Kahit kuneho kapag nasukol, nangangagat din. Dito, magiging tulad ba ito ng lungsod ng sala? Hindi. Dahil ngayon, nandito tayo. Ginoong Shan, ang mga kagamitang at pahintulot na hiningi ninyo ay naaprobahan na lahat. Ito ang kasalukuyang tala ng lahat ng nasa loob ng lungsod, na puntong may abnormal na pag-alon ng enerhiya, pero ibabaw lang ang mga ito. Lao Feng, nandito na kami, aba. Chief Wang, sa wakas dumating din kayo. Ang taong ito, ang Warden Shan Liang. Matagal ko na kayong naririnig. Ako ay mula sa Great Wall Guard, pinuno ng infiltration, Wang Jingang. Shan Liang, ito naman si Centurion Han Wuki. Han Wuki. Salamat sa impormasyong ibinigay ninyo, Ginoong Shan, tungkol sa Blackstone Cult. Kami na ang bahala. Ang depensa sa lungsod at paglilinis ng kulto ay kami ang mangganguna. Pwede, resulta lang ang kailangan ko, at ang mga tauhan ko ay kikilos ng malaya, kikilos ng malaya. Ginoong Shan, hindi birong kalaban ang kultong ito, kailangan ng iisang utos. Mas mabilis ang paraan ko. Bukod pa roon, ang impormasyon ninyo ay huli na sa balita. Batang mula sa Great Wall Watch, lakas ng dating A. Sanay sila sa malakihang labanan ng hukbo, hindi sila tulad natin. Linisin ang mga bakas, iulat sa itaas. Ang bilis ninyong kumilos Tungkulin namin ito. Iminumungkahi kong sa susunod mas bilisan pa ninyong 2 ang kilos. Mapagbantay ang pinuno ng kulto. Mas bihasa kami. Sa pagtiyak na walang makakalusot. Nakapwesto na ang mga tauhan ko sa 3 pangunahing zona. Kapag may malakihang pagsabog ng enerhiya, makakabuo kami ng pagkubkob sa loob ng 5 minuto. Masyadong mabagal. Habang binubuo pa ninyo ang pagkubkob, magsisimula na ang ritual. Ano naman ang matalinong payo mo? Gawin nating hindi nila matapos ang ritual sa oras. Ikaw. Mga uod ng kulto ng itim na bato, alam kong nanonood ka. Ako si Shan Liang. Hindi masama ang lasa ng tunay ninyong Diyos. Napakayabang. Iniinsulto niya tayo. Nilalapastangan niya ang tunay na Diyos. Pinipilit niya tayong kumilos ng mas maaga.
Huwag tayong magpauto, hintayin ang pinuno ng kauto. Hindi na pwede maghintay. Kapag ipinagpatuloy niya ang paghalughog, isa-isa niyang may lalabas ang mga bihag sa kampo natin. Baka dapat turuan natin siya ng leksyon. Kung ang alam ninyo lang ay magtago na parang daga. Wala akong problema baligtarin ang buong lungsod na ito. Baguhan man, tutulungan ko kayong lumabas isa-isa. Mamamatay ka. Paganahin ang ikalawang reserbang sentro ng Porma Sayon. Gamitin ang alay na dugo. Unahin ninyong basagin ang yabang niya. Ipaalam sa kanya kung sino talaga ang mga ngaso. Sumabog ang planta ng kemikal sa ikatlong kalye ng Kanlurang Distrito. May tumagas pang nakalalasong gas na mataas ang radyasyon. Ang pinsala sa mga sibilyan ay hindi na mabilang. Sa lumang pabrika ng Katimugang Distrito, sumabog sa sukdulan ng puno ng lasong enerhiya. May lumitaw na malaking pulang Porma Sayon sa lupa. Maraming palatandaan ng buhay. Ang mabilis na naglalaho. Nabutas ang himpilan ng paglikas sa silangang distrito. Ang mga tauhan ng itim na kanyan ay pumapatay ng sinumang makita. Hindi sila basta bumubutas sa depensa. Nagkakatay sila. Kapit lang, lahat ng tauhan sa labas. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin ninyo. Ilagay ninyo ang mga tao sa likod ninyo at protektahan sila. Kapag naubos ang bala, ngipin ang gamitin ninyo. Narinig ba ninyo? Direktor, gusto nilang hatiin ang puwersa natin. Wala akong pakialam. Kahit mamatay kayo, pigilan ninyo sila. Magtayo ng linya ng depensa. Takpan ang pag-atras ng mga sibilyan. Bawal humabol. Kapitan Han, sobrang dami nila. Hindi na namin sila mapipigilan. Unang grupo, usok na granada. Grupong A, sumama kayo sa akin, bubutasin natin ang kaliwang pakpak. Mga tumawid sa bawal na hangganan, mamatay. Nasa silangang distrito si Han Wookie ng Changchao Watch. Pansamantala nang napapatatag ang sitwasyon. Batter, pumunta ka agad sa Kanlurang Distrito para sumuporta. Mahina ang depensa roon. Ang mga tao ng kulto ng itim na bato ay gustong magbukas ng butas mula roon. Gamitin mo ang kapangyarihan mong yumayanig sa langit at lupa. Gumawa ka ng malaking ingay. Hilahin mo ang atensyon nila. Naiintindihan. Sisiguraduhin kung hindi nila iyon makakalimutan. Xiao Wang, sumama ka sa akin sa Sentrong Plaza. Ang tunay na malaking isda ng kulto ng itim na bato at ang puso ng Porma Sayon ay tiyak na nakatago roon. Malay natin, baka naroon din si Tu Gangzi. Iyan mismo ang hinihintay kong marinig. Pinuno ng kulto ng itim na bato. Sa wakas, nagpakita ka rin. Xiao Wang. Linisin ang mga hamak na sundalong ipinatawag niya. Huwag silang hayaang gambaling si Kapitan Wang. Opo. Mga langgam lang, kahit ilan pa ang dumating. Magpapakamatay lang sila. Shan Liang, ingat. Ang kidlat niya. Sandali lang tumatalab. Kapitan Wang, magpahinga muna kayo. Ako ang haharap sa kanya. Pambatang pakulo lang. Iyon na iyon. Palad ng isdang kidlat, hanggang dyan lang pala. Unang balahibo, babasagin ko ang dalawang paa mo. Ikalawang balahibo, papatayin ko ang sigla ng buhay mo. Umiwas kayo. Matindi ang batang ito. Imposibleng dito lang siya matatapos. Huwag kang magmadali, ikaw na ang susunod. Panoorin mo pa ang gagamitin ko. Maging handog ka sa pagdating ng tunay na Diyos. Ikaw, hindi ka papatay. Iyong sugat, pekeng arte lang. Kung walang konting diskarte, paano ko siya maloloko para magpakita ng butas? Ang kapangyarihan ng banal na salamin, talagang malupit. Ayos, nalinis na ang mga sundalong nakapaligid. Sa panig ni Batter, nakuha na rin nila. Xiao Wang, gamitin mo ang paraan mo. Tulungan mo muna si Kapitan Wang, na maisara ang sugat. Huwag mong hayaang patuloy siyang kainin ng mga itim na langgam. Opo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Kasunduan lang iyon. Huwag mong kalimutan ng para sa akin. May mali. Ginagamit niya ang huling lakas niya para gawing evil spirit ang sarili niya. Patay na ang tao. Ngayon lang nabuhay ang evil spirit. Interesante. Mukhang kailangan siyang patayin ulit. Ingat. Muling nabubuo ang bagay na iyan gamit ang itim na usok. Hindi gaanong epektibo ang karaniwang atake. Mukhang kailangan ng ibang paraan.
Selyo ng nagliliyab na lungsod. Hindi masama. Lagot. Nilalamon niya ang lakas ng banal kong rebulto. Lalo pa siyang lumalakas. Ang itim na usok ang pinagmumulan ng lakas niya. Kailangang putulin ang supply. Gusto niyang pumunta sa lugar ng pagsupil. Babalik siya sa saklaw ng landas ng pagsupil. Kapag nakakonekta siya sa landas ng pagsupil, biglang sisibog ang lakas niya. Ang landas ng pagsupil ang bukal ng lakas niya. Kailangan pa ninabatter ng oras. Masyadong makapal ang itim na usok, hindi pwedeng lunukin ng sapilitan. Kailangang unahin ang pagbabalik sa landas ng pagsupil. Maduraj ka. Ngayon na. Naputol na ang bukal ng lakas niya. Hindi. Sinisip-sip mo ang lakas niya. Sa ganitong oras pa talaga. Ang Reg Along ito. Sakto para tulungan akong lampasan ang hangganan. Umalis ka. Kailangan nating umalis. Tatakas ka. Huli na ang lahat. Itong bundok ng leon, ang magiging pinakamahusay na pataba para sa Diyos ng leon. Nabasag ang selyo. Bumagal ng husto ang paggaling nito. Huling kagat bago mamatay. Xiaohua, kailangan ko ng 50 buong bangkay. Mas mabilis, mas mabuti. Para saan? Magandang gamit na iniwan ni Wu Xianmei. Pagpupugay, kuya, gagamit ka ng mga bangkay para bumuo ng porma sayon. Mapapapasok nito ang bagay na iyon mula sa loob. Itim na salamang ka. Basta manalo, sapat na. Kapitan Wang, pipikitin mo ang mga tauhan mo. Huwag silang tumitig. Lahat ng unit, makinig, pumikit. Uulitin ko, bawal tingnan ang ritual sa gitna ng larangan. Natanggap. Xiaohua, bumalik ka sa dating pwesto. Ihanda mo ang mga sundalo mo. Mamaya, may siyansoy nakakalas sa katawan. Hukbong shelling, humanda sa labanan. Ito ay, kuya. Ziazi, magpakita ka. Hukbong shelling. Sugod. Panatilihin ang porma sayon. Huwag silang hayaang makalapit sa zona ng mga sibilyan. Kayo. Pasasabugin niya ang sarili niya. Lahat, umatras. Sisubog ang sarili. Pumapayag ako. Deputy Jiang, nalinis na ang lahat ng masasamang espiritu. Bilangin ang mga nasawi at sugatan. Tulungan ang mga sugatan. Sumama kayo sa kanila. Ako ang maglilinis sa larangan. Opo, kumpirmadong nalinis ang target. Naglaho ang bagong pulang pinto. Naibalik na ba ang kuha ng drone? Naibalik na. Pinapalabas na. Yung huling bahagi. Kuhanan ninyo ang eksena bago siya bumagsak. Chief Shu, ipadala sa media. Ang pamagat ay huling yugto ng bayani, pero ang pintong iyon, kumpidensyal iyon. Sa publiko, sabihin lang na si Shan Liang. Inubos ang lahat ng lakas niya, para selyuhan ang masamang Diyos, naiintindihan. Bumagsak siya sa sobrang pagkaubos ng lakas, walang panganib sa buhay niya. Kailangan niya ng pahinga, salamat. Nakalabas na ba ang lahat? Nakalabas na. Kumusta ang sitwasyon sa labas? Maraming reporter ang dumating, napigilan silang lahat, galingan ninyo ang acting. Ako ngayon ang bayaning malubhang sugatan at walang malay, gets? Hindi pa rin ba siya nagigising? Sabi ng doktor, sobra ang pagkaubos ng lakas niya. Nalutas na ang krisis sa ACT. Ang bilang ng nasawing sibilyan. Kinukwenta pa. Direktor Fang. Huwag kang gumalaw. Malala ang sugat mo.
Naasikaso na ang masamang Diyos. Tapos na. Malaking tulong ka. Ito ang pabuya mula sa Great Wall Watch. Na inaprubahan nila. 3 milyon. At liham ng pasasalamat mula sa ICT Security Bureau. Salamat. Kami ang dapat magpasalamat. Kung wala ka. Ang bilang ng nasawi at nasugatan ay magiging 10 beses na ngayon. Sa paunang tala, 374 ang namatay. Mahigit 600 ang malubhang nasugatan. Karamihan ay dahil sa alay ng Blackstone Cult. To Gangzi, may bakas ba? Wala. Parang bula siyang naglaho. Lilito ulit siya. Magpagaling ka muna. Kung may kailangan ka. Direkta mo akong kontaken. Batter. Ayusin ang mga gamit. Sige boss. Saan naman tayo pupunta? Tapos na ang palabas. Panahon na para bumalik. Bumalik saan? Sa bahay, boss. May matabang lalaking taga-biolohiya. May dalang pambihirang bagay. At nakangiting parang bulaklak na sumabog. Papasukin siya. Estudyanteng Shan Liang. Paumanhin sa biglang abala. Ako ang pinuno ng Logistics Department ng 5 paaralan. Wang Fugi. Pinadala ako ng matandang punong guro para humingi agad ng saklolo. Ang 3 paaralang kaalyado ng Jicheng, sa ngalan ng palitan, ay nagpadala ng 3 wala pang 30 taong gulang. Mga galing sa kompetisyon para hamanin tayo sa sariling bakuran. Best of 3. Tumanggap na ng laban sina Tan Shen at Wang Tianlin. Sa ngayon, kulang na lang ng isang pinakamalakas na panghuling pambato. Ikaw mismo ang tinukoy ng matandang punong guro. Walang iba kundi ikaw. Bakit ko tatanggapin? Nangako ang matandang punong guro. Basta lumaban kayo. Manalo man o matalo, permanente kayong papapasukin sa imbakan ng yaman ng 5 paaralan. Bukod pa roon, ipinasasabi niya sa akin, na nasa kamay niya, ang bakas ng Gravekeeper na matagal na ninyong hinahanap. Bilang dagdag na pasasalamat. Pagkalipas ng 3 araw 9:00 ng umaga, sa Central Stadium. Pwede. Sabihin mo sa matandang punong guro, hindi mabuti ang pakay ng kabilang panig. Paghandain niya ang sarili niya. Boss, halatang bitag ito para palabasin ka. Sakto raw na kulang sila ng isa. Sakto ring bumalik ka. Sobra namang swak niyan. Ang bakas ng Gravekeeper, sapat para pasukin ko ang larong ito. Sakto rin. Gagamitin ko ang mga nangungunang henyo sa laban na ito, para patalasin ang kapangyarihang kakakuha ko lang. Punong guro. Dumating na siya. Sinabi na ba sa iyo ni Wang Fugi ang lahat? Sinabi na. Kailangan ko ang bakas ng bantay libingan. Manalo ka ng 3 laban. Ibibigay ko sa iyo ang bakas. Nasa bungad na ako ng espada ng paglabas ng diwa. Patunayan mo sa akin. Ang mga tao sa labas, kahit isang galaw ko, hindi nila masalaw. Sapat na ba iyang patunay? Nilamon mo ang pinuno ng sektang itim na bato. Hindi lang iyon. Pati isang masamang Diyos mula sa bundok ng mga bangkay. Salagin mo ang 3 galaw ko. Kapag nasalag mo, maniniwala ako sa iyo. Unang galaw. Hindi masama. Ikalawang galaw. Ikatlong galaw. Kwalipikado ka na. Gamitin mo ang kabisera. Ngayon. 3 araw na lang, laban na. Wala ka ng oras maghintay. Ang espada ng paglabas ng diwa, kailangang lampasan ang pagsubok ng puso. Ang karaniwang tao ay dapat manatili sa tunay niyang pagkatao. Kilalanin ng malinaw ang tunay na buhay. Hanapin ito sa mga ilusyon ng sariling kalooban. At patatagin ang pinagmulan ng sariling banal na anyo. Saka lamang siya makakahakbang palabas. Pero ang daan ko. Iba sa daan ng lahat. Punong guro, ito. Hindi ito pangkaraniwang kababalaghan ng langit at lupa. Ang enerhiyang ito, puno ng amoy ng pandarambong at paglalamon. Parang may kataas-taasang evil spirit na bababa sa mundo. Hindi. Hindi ito evil spirit. Ito ay kapangyarihang lampas sa bait at batas. Isinisilang. Ihatid ang utos ko. Palawakin ang zona ng seguridad sa 1 kilometro. Lahat ng guro at estudyante, pumasok sa silungan. Kung wala ang utos ko, walang sino mang lalapit. May kakaibang nangyayari dito. Lahat, pasok sa silungan. Lamunin siya. Putulin ang perpektong bagay na ito. At maging hari. Tama, ganyan mismo. Tingnan ninyo. Habang mas lumalakas kayo, pagkatapos ko kayong lamunin, mas lalo akong lalakas. Ang aking pamatay Diyos, lumalamon ng libo-libo, at ginagawang akin ang lahat, ang aking banal na anyo, saklaw ang 1,000 anyo ng lahat ng anyo, lahat ng mukha. Bakit pa kailangang pumili? Ang bago kong kapangyarihan, hindi kailangang pumili, kundi sakupin at pag-isahin. Pasok kayong lahat dito, mga loko.
Yugto ng paglabas ng diwa, talagang nagtagumpay siya. Pero ang banal na anyong ito, ang tindig na ito, kumpara sa nakatala. Nakaraniwang yugto ng paglabas ng diwa, hindi lang ilang ulit ang lakas nito, mabuti. Napakagaling, ang pagbabalik ng lahat sa ugat, ginawang pundasyon ang paglalamon, ginawang pagkain ang lahat ng anyo, at humakbang sa landas ng paglabas ng diwa, ang batang ito. Balang araw, ang batang ito, tiyak na maaabot niya ang maalamat na antas ng tagapangalagang Diyos. Senior Shan Liang, tao ba talaga siya? O Diyos na? Sobrang lakas, ito ang tunay na malakas. Kumpirmado na ang intel. HCT. Ang tatlong nag-iisang mandirigma. Tan Shen, Wang Tianlin, Shan Liang. Siya iyong bata sa ICT, na tumapos sa Blackstone Sect, siya nga. Pinakabagong balita. Kahapon lang. Nakapasok siya sa antas ng paglabas diwa. Bagong akyat pa lang sa paglabas diwa, hindi pa matibay ang pundasyon, hindi dapat ikabahala. Ang banal na tato ni Tan Shen, medyo sakit sa ulo, ang aklat ng sandatang hari ni Wang Tianlin, malawak ang saklaw, ipaubayan ninyo sa akin si Shan Liang, interesado ako sa kakayahan niya, sobra, kumilos ayon sa plano. Si Wei Qing ang unang sisilang. Unahin nating pilayin si Tan Shen, Lin Yufeng. Ikaw ang haharap kay Wang Tianlin. Si Zhou Yucheng ang panghuli. Siya ang bahala kay Shan Liang. Kailangan nating manalo sa lahat ng tatlong laban. Sa pagkakataong ito, hindi lang natin kukunin ang kooperasyon, babasagin din natin ang gulugad ng HCT, sa susunod na henerasyon. Ito ang pinakabagong enhancer. Gamitin ninyo kung kailangan. Sana hindi umabot doon. Para harapin sila. Sapat na ako mag-isa. Huwag magpakampante. Kung nang ahas tanggapin ng matandang Zoro ang laban. Siguradong may baon siyang plano. Siyempre may paghahanda siya. Pero kahit gaano pa karami ang ihanda niya, walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Matandang punong guro. Matagal na tayong hindi nagkita. Punong guruwang, matagal na tayong hindi nagkita. Babasahin ang mga patakaran. Una, mga nagtapos na wala pang 30 taong gulang ang lalaban. Ikalawa, best of 3. Ikatlo, talo ang Sisuko o mawawalan ng kakayahang lumaban. Ikaapat, ang may mas mataas na antas ang unang makakapili ng kalaban. Wei Qing. Ikaw muna. Siya ang pipiliin ko. Diretso ka pala, gusto ko iyan. Mag-ingat ka, mabigat ang tato sa katawan niya. Sakto. Kontra mismo roon ang tato ko. Simula na ang laban. Hindi mabagal ang reaksyon mo. Warm up lang iyon. Iyan lang pala. Sa loob ng 3 minuto, tatanda ka hanggang mamatay. Sumuko ka na. Sisuko ka ba? Sakto. Ikaw ang susubok ng galaw ko. Banal na ron tato. Banal na ron, buksan. Banal na marka. Paano nangyari iyon? Ngayon, tuturuan kita ng isang aral. May kapwa nagpapalakas at may kapwa pumipigil. Tusong makamandag ang patibong ni Wei Qing, pero sobra siyang umasa sa pagguho at pagkalason. Manipis ang sariling depensa niya. Sakto siyang kinontra ng umakyat na marka ng bullet formation. Tapos na ang laban. Pero, ang ahas na itinulak sa sukdulen. Ang pinakadelikado. Iikot ang 4 na yugto. Nawalan ng lakas lumaban si Wei Qing. Unang laban, panalo ang bullet formation. Walang silbi. Kumusta ang sugat? Pumasok sa katawan ang patibong. Kailangan ng oras para linisin. Pero, gumamit sila ng bawal na gamot. Iyong pulang gamot ba iyon? Nakita ko. Hindi iyon ordinaryong pampalakas. May nakita akong katulad noon sa itim na pamilihan. Kaya nitong pansamantalang gisingin ang nakatagong lakas. Pero sinusunog nito ang natitirang buhay. Sa susunod na laban, posibleng gamitin nila iyon. Yan Lin.
Ikaw ang sasabak. Naiintindihan. Mag-ingat sa heavy armor rift formation ni Lin Yufang. Napakatibay ng depensa niya. Kahit gaano kitigas ang talukap, natutuklap din sa patak na paulit-ulit. Hindi mo mababasag ang battle formation ko. Heavy armor rift formation. Bitag. Kung hindi mo mabutas ang depensa, sigurado na ang talo mo. Tiyan ng kumunoy. Nasa ikot ng enerhiya ang puso ng battle formation niya. Putulin ang mga dugtungan. Nasa ikot ng enerhiya ang puso ng battle formation niya. Putulin ang koneksyon. Halos sapat na. Gulo na ang ritmo niya. Nag-o-overheat ang core ng enerhiya. Sa susunod niyang paglitaw, pwede na. Nawalan ng kakayahang kumilos si Lin Yufang. Ikalawang laban. Panalo si Wang Jialin. Ang Precision Demon Eye ni Zhou Yucheng. Kayang suriin ang lahat ng bagay. Kahit gaano kakatwa ang kakayahan ni Shan Liang. Wala itong may tatago sa harap niya. Tiyak na ang panalo sa laban na ito. Ako naman. Ang Star Rainbow Gate mo. Kaya ba nitong lunukin ang Precision Demon Eye ko? Subukan mo. Ingat, hindi ko mabasa ang taong ito. Napakabihira ng banal na idolo niya. Magaling siyang bumwelta matapos umatras. Hindi ko rin siya mabasa, pero sakto, masusubukan ko ang bagong kakayahan. Ikatlong laban. Simula. Uri ng banal na idolo, pagsusuri, Shan Liang, 25 taong gulang. Orihinal na banal na idolo, White Bone Art, kasalukuyang anyong evolusyon, 10,000 anyo ng kalikasan. Nakuha mo pala ang kakayahan. Tipikal na kadena, paglunok ng pulang hamog, Star Rainbow Gate, paghiwa ng oras. Paano niya nalaman ng ganoon kalinaw? Paano palalaban dito? Booking na ang lahat ng baraha. Sa loob ng katawan mo, nakakulong pa rin ang masamang Maltong Taisoy, dalagang pusong salot, na labing kaluluwa ng pinuno ng kultong itim na bato, piraso ng masamang Diyos ng bundok ng mga bangkay. Tama ba ang sinabi ko? Ang mga ubod na sikretong ito, paano niya nalaman? Sa harap ng eksaktong demonyong mata. Walang sikretong may tatago. Ang dami mong alam. Tapos, halatang halata ang kahinaan mo. Maraming puwersa ang nasa loob ng katawan mo, pero hindi pa lubos na nagsasanib. Basta matukoy ang tamang buhol, mapapabersert ang lakas mo. At kakainin ka nito pabalik. Sige, subukan mo. Nahanap ko na. Ang unang buhol. Nasa gitnang daliri mo. Bakit hindi ka umiwas? Dahil ilusyon lang iyon. Ayos ka, bata, ginamit mo lang ang kontrol mo kay dalagang pusong salot, sa kapangyarihang pangkaisipan, para lumikha ng panandali ang ilusyon sa isip. Pakulo lang ng kulisap. Tingnan natin kung ilang beses ka pang makakaiwas. Ako naman. Pepe, lumitaw ka. Trahektorya ng mga kadena, kinakalkula. Hindi masama ang kakayahan mong magkalkula, pero paano kung ganito? Kinakalkula ang lakas ng pagkalis. Ang mga kadena ko, bawat isa ay kayang magdala ng buong lakas ko. Akala mo isang hibla lang ang pumupulupot sa iyo. Imposible, lumalabag ito sa batas ng paglilipat ng puwersa. Ang kakayahan ko, hindi sumusunod sa batas. Puro dahas lang iyan. Mabilis itong mababasag ng lungsod ulan. Tapos na ang kalkulasyon. Ang tunay na anyo ng mga kadena mo ay pisikal na manifestasyon ng kapangyarihang pangkaisipan. Putulin lang ang koneksyong pangkaisipan. Hindi maganda. Nabasa niya ako. May ibubuga ka rin pala, espesyal ang kakayahan mo. Pero nasuri ko na ito ng buo. Demonyong mata, ikalawang anyo. Diyos mula sa makina. Kakayahang uri ng larangan. Sa loob ng larangan ko, walang takas ang daloy ng kahit anong enerhiya, bawat atake mo. Kaya kung hulaan bago pa mangyari, ganap na larangan. Ganoon mo na lang intindihin. Sumuko ka na. Sa loob ng larangan ko, wala kang kahit kititing na tsansang manalo. Tapos na ito. Sa loob ng ganap na larangan,
Walang laban si Shan Liang. Ganap. Kung ganoon, alam mo ba ang susunod kong gagawin? Ako. Dahil kaya mong hulaan ang lahat, gagawin kong hindi mo na kayang habulin ang hula mo. Bilang, 372. Hindi makalkula ng sabay ang mga trahektorya, lampas sa kapasidad. Ayos. Basagin ang taktika gamit ang lakas, lampasan ang hangganan ng kalkulasyon niya. Imposible. Paano magagawa ng tao na kontrolin ng eksakto ang ganito karami ng sabay? Sino ang nagsabing tao ako? Ano? Hindi ka tao. Kung ganoon, ano ka? Pumayag ka, saka ko sasabihin sa iyo. Kulang ang datos, itinaas sa pinakamataas ang antas ng banta. Simulan ang huling protocol, pagbaba ng Diyosa ng nakakagimbal na alimango. Ganap na anyo. Halimaw, naging halimaw siya. Shan Liang. Mag-ingat. Tapos na ang pagtaya sa landas ng atake, tapos na ang pagsusuri sa lakas. Iminumungkahing paraan ng pagtugon, kabalyero, ikatlong uri. Bilis, lakas, anggulo, lahat pasok sa kalkulasyon. Shan Liang. Lahat tungkol sa iyo, lantad na lantad. Lantad. Kung ganoon, papakita ko sa iyo ang ibang timpla. Talagang perpekto ang kakayahan niyang magkalkula. Walang bisa ang karaniwang atake. Kailangang gumamit ng bagay na labas sa mga patakaran. Biglang tumaas ang sukat ng enerhiya. Babala, may natukoy na hindi kilalang variable. Shen Xiao. Pagpapabagal ng oras. Pakikialam sa oras, imposible. Kalkulahin muli, ipasok ang variable ng kabalintunaan sa oras. Walang silbi. Kahit anong variable, sa huli, susuriin din ng aking demonyong mata. Tingnan natin. Kung mas mabilis ang kalkulasyon mo. O mas marami ang variable ko. Mali. Sobrang dami ng variable, lumampas sa kapasidad, hindi masuri. Hindi maunawaan. Linisin ang mapa. Kailangang alisin ang hindi kilalang variable. Simulan ang huling protocol. Diyos mula sa makina. Ganap na anyo. Programa ng sariling pagsira. Simulan. Hindi maganda, balak niyang isama tayo sa pagkawasak, ayos na. Ang ganting ito, dapat noon pa nilinis ang basurang ito. Mali ang napili mong basurahan. Kumpara sa paglunok, ang rebulto ng Diyos ko. Ang tunay na ninuno. Rebulto ng Diyos, ay Diyos. Pintuan ng bahaghari ng bituin, bukas. Hindi, ang enerhiya ko, putulin. Bilsen, putulin ang koneksyon. Sa banal kong lupain, kulang na kulang sa tulad mong siyam ang paa. Ikaw muna ang pumasok. Nawalan ng kakayahang lumaban si Zhou Yuchen. Ang nagwagi, Shan Liang. Shan Liang. Sinira mo ang pundasyon ng suntok ko. Bayaran mo ng buhay mo. Tang Sangkyu. Subukan mo lang. Ano? Sumpa. Walang silbi. Ito ay sinaunang masamang sumpa. Lumalamon ang kaluluwa at dumudurog sa buto. Tapos ka na. Warden. Tapos ka na. Dakpin siya. Boss. Boss, kumusta ka? Ayos lang. Maliit na bagay. Ayos lang pa raw. Itim na ang dugong lumalabas. Napakasamang sumpa nito, Bilsen. Ipasok siya sa silid. I lockdown ang balita. Hindi pwede. Kakaiba at napakadelikado ng sumpang ito. Kasama ang kapangyarihang muling mabuhay ng masamang multo na Taisoy. Ang mga piraso ng diwa ni Wu Jinmei. Pati ang mekanikal na enerhiyang kakalunok lang niya. Lahat ay buhol-buhol na. Kapag pinilit pasukin ng puwersang mula sa labas, mapapasabog ang lahat ng hindi matatag na lakas. Hindi maisip ang magiging kapalit. Punong guro, wala na ba talagang kahit anong paraan? Madilim at malupit ang sumpang ito, layunin itong kainin ang kaluluwa. At bulukin ang katawan, walang silbi ang karaniwang lunas. Maliban kung mahahanap ang naglagay ng sumpa. O malaman ang pinagmulan ng mahika nito.
Hanapin ang nagsumpa. Huli na iyon. Ano na ang gagawin? Manunood na lang ba tayo habang si boss ay, huwag magpanik, katawan ko ito. Ako ang pinaka-nakakaalam nito. Ang sumpang ito ay pain. Sinisikap nitong pasabugin ang mga lakas sa loob ko na hindi pa napaamo. Gusto nitong punitin ako. Sa paraang superpower. Tiyak ang kamatayan. Shan Liang, kailangan mong manatiling gising. Tipunin mo ang isip mo. Kapag nakain ang kaluluwa mo, kahit pinakamakapangyarihang Diyos hindi ka na may iligtas. Punong guro. Sabihin ninyo, itong sumpa ba? May kokonsiderang espesyal na pataba. Ano ang sinabi mo? Ang landas ko. Noon pa man ay iba na sa karaniwang tao. Ginamit nila ang sumpa para patayin ako. Pero lalo kong gagawin. Gagamitin ko ito para tulungan ako. Boss. Ano ang ginagawa mo, boss? Tumigil ka na. Huwag ninyo siyang gambulin. Sumusugal siya sa delikadong tira. Lason kontra lason. Gamit ang kapangyarihan ng sumpa para salpukin ang mga lakas na bumabalik para lumunin siya. Pinaka hindi matatag ang mga piraso ng diwa ni Wu Jinmei. Unahin niyang tapusin iyon. Sumpa, lunukin mo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Gumagana, ituloy. Kapit lang, boss. Boss, siguradong kaya mo. Magaling bata. Ibang klase ang lupit nito. Kahit sa sarili niya walang awa. Ngayon na. Pamatay Diyos, manghuli ka para sa akin. Muntik na kaming mamatay sa takot. Mabuti. May biyaya pa pala sa sakuna. Hindi lang tuluyang naalis ang sumpa, mas nagkaisa pa ang